Ay, magandang araw. Isang pagpapala patuloy ating pong natanggap kahapon bilang mga anak ng Diyos. Sa pamamagitan po ng pagtitipon po na ginawa po natin sa kalooban po ng Panginoon na tayo pinagsama-sama, nagpasalamat, nagpuri, nagbigay kaguluguran sa Diyos sa pamamagitan po ng ating pong taos-pusong paglapit muli sa Kanya at paghingi po ng mga kapatawaran at paghingi po ng gabay po sa araw-araw na darating na naman ng buong isang linggo. At salamat sa Panginoon sa patuloy ng mga katapatan niya na siya naman po ay tumutugon at nakikita po naman po natin, nararanasan natin ang kanyang presensya. Hindi naman po pag-araw po ng linggo, kundi sa araw-araw po ng buhay natin. Kaya naman mahalaga ho na makita ko natin na yung pang-araw-araw natin buhay, bigyan din natin ito kaluguran ng Diyos sa pamamagitan nga po ng mga pagbibigay natin ng pasalamat at patuloy tayong lumapit sa Panginoon. Hallelujah, Jesus. Greatness of God. Ito pong aking talata na pinag-uusapan ay patuloy po nating tingnan na kung saan po ay 1:17 po ng Roma ay pinakita rito as an observation na yung sa pananampalataya lamang po natin sa Panginoon Kristo, nahayag po yung katuwiran po ng Diyos. Ano po ibig sabihin dito? Na tayo bilang mga tao, na kung wala po tayong pananampalataya, hindi mahayag po yung katuwiran ng Diyos. Ibig sabihin po, hindi tayo mailalagay doon sa posisyon na kung saan po magiging matuwid tayo sa harapan ng Diyos. Usually po mga tao, tinitingnan po ang kalagayan ng Panginoon na kung saan po excuse lang siya sa sin, hindi siya nagkakasala, excuse lang siya. Pero dapat natin makita na ang katuwiran, ang kabanalan, ang kaluwalhatian ay nasa Kanya na po. Kaya lang, ang problema natin sa ngayon ay may mga pagkakataon po na inakala natin sa mabuting gawa at mga bagay na ginagawa natin ay masumpungan tayong matuwid. Sabi po ng Biblia, wala pong nasumpungan maluwalhati o hindi nakaabot sa kaluwalhatian po ng Diyos sa pamamagitan lamang po ng ating pananampalataya. Nahayag po yung ating pong kahalagahan po ng meron po tayong Diyos. At ito po yung kahalagahan po ng good news po na kung sa nahayag po yung righteousness. Ibig sabihin, pag ang tao po ay mamamatay at dahil nga po sa kanyang pamumuhay na unrighteousness, siya po ay magkakaroon po ng kaparusahan sa dagat-dagatang po. Ngunit ang kagandahan po sa mabuting balita, dahil po sa pamagitan po ng pananampalataya sa ating Panginoon Kristo, nahayag po ang katuwiran ng Diyos na hinihingi po para po sa atin. At hindi na po nakikita po yung karumihan po natin, pagkakasala po natin, kundi nakikita na po yung katuwiran, yung righteousness na nahayag po na sa pamagitan po ng pananampalataya kay Kristo Jesus, na ito naman po ang hinihingi ng Diyos na kabayaran. Ibig sabihin, yung tayo po dapat ay paparusahan, pero dahil po sa ginawa niya ang Panginoon Kristo, inalay ang kanyang buhay. At yung mga kasalanan na dapat natin harapin ay inako na po ng Panginoon Kristo. At dahil dito, yung kabayaran po ng buhay na inalay po ng Panginoon Kristo, ang sabi kasi po ng Biblia, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kaya naman, in 3 days namatay po siya, after 3 days nabuhay siyang muli. At yung pong pagkakasala ngayon na ginawa po ng Panginoon yung pag-alay ng buhay, ay tayo po ay mga muling nagbigyan ng katuwiran sa harapan po ng Panginoon at tayo po ay naging matuwid sa pamagitan po ng pananampalataya sa ating Panginoon Kristo. Kaya naman, wag po nating alisin na tayo po ay patuloy na maglingkod dahil po nahayag na po. Ibig po sabihin, at the moment na tayo nanampalataya sa ating Panginoon, meron na tayong revelation na kung saan po pwede na po tayong lumulog at pwede na po tayong makapagbigay ng papuri, pasalamat sa ating Panginoon Kristo. At nang mahayag po ito, ay tayo po tuwiran na po lumalagay po sa isang kalagayan na ang katuwiran ng Diyos ay nasa atin na po. Salamat at magandang araw.